buksan ang aming puso, turuan mo mag-alab sa bawat pagpupuro, lahat ay makaya. Matangkilik tungkuling mabanag, buksan ang aming palad, sarili maialay. Turuan mo ihahanap kami ng bagong malay. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga ginigil ko mga kapatid, mga minamahal ko mga kapanalig, sa ating banal na pagdiriwang na yung banal na Eucharistia, idinudulog natin ang ating mga sarili. Ating isinusuko ang lahat ng ating mga adhikain sa ating mahal na Panginoon upang tayo magabayan niya at pag-ukulan ng agarang solusyon ng ating mga suliranin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santong kaloob sa atin ng Ama at ng Anak. Kaya naman mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang at pagtitipon na ito sa hapag ng ating Panginoon, ating suriin ang ating mga sarili, pagsisihan at talikdan ng ating mga nagawang pagmamalabis, pagkukulang at kasalanan. Ating hinga ng kapatawaran upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon,
Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niyang kailanman. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka na nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ng mga propeta pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niyang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' 20 sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Mga ginigilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagtago si Jesus, sabi sa Ebanghelyo. Ito ba dahil sa kanyang takot na siya'y mabato at mapatay ng mga taong nakarinig sa kanyang pagpapahayag? Ganun na lamang ba, mga kapatid, ang pagtugon nila sa salita ng Ama, ang verbo na nagkatawan tao? Nais lamang marahil ang ating panipaliwanag sa mga taong ito na may limitadong pangunawa ang tulad ng katauhan ng Panginoong Hesukristo na naging lingid sa ating kamalayan at diwa, na ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, ng kanyang pagpapahayag sa kanila, ay dapat itong nagmulat sa kanilang diwa na siya ay kapiling nila, ang verbo na nagkatawan tao. Hindi naman yan po, din naman po, di ba? Yan naman po ang propesiya patungkol sa kanya, ng verbo ay nagkatawan tao at ang tao ay nakipamayam sa atin. At ang kanyang pagparito ay hango sa kanyang ugnayan sa kanyang Ama. At ang kanyang ugnayan sa kanyang Ama, ang kanyang itinuturo upang nasaan man siya, dapat ang kanyang mga tagasunod ay naroon din. Kay ganda kung pagsama-samahin natin at gagamitin natin ang skriptura o banal na kasulatan. Pero hindi ito ang ginamit ng mga tao nakarinig ng kanyang pagpapahayag. Kaya naman ganun na lamang ang galit at puot sa kanilang mga puso. Hindi ang salita ng Diyos marahil ang namumutawit, ang nabubuhay sa kanila, kundi ang kanilang limitasyon, emosyon. Hindi ba mga kapatid, kapag tayo din naman napapamayanihan tayo ng ating emosyon, ano ang kuminsan ang ating nasasabi? Madalas sa madalas, taliwas sa ating nararamdaman o bugso ng damdamin ang ating nasasambit. O, diba? So, marahil mga kapatid, hindi natin masisi ang mga taong nakarinig ng kanyang salita, kanyang pagpapahayag.
bunsod ng kanilang puot at galit, napamayanihan sila ng kanilang emosyon. Kaya, hindi nila masabi ng tama ang kanilang karunungan sa pamagitan ng limitasyon na pangunawa. Kaya mag-ingat tayo na huwag natin tularan ang mga taong ito na nakarinig sa magandang pagpapahayag o hindi natin revelasyon ng ating mahal na Panginoon na siya'y galing sa Ama. At ang Ama ay iisa. Na ang kanilang katauhan bilang Diyos na nakipamayam sa atin ay isang pribilehyo na dapat nating pagpasalamat. Ang berbo, nagkatawan tao, nakipamayam sa atin. Doon pa lamang nagpapasalamat na tayo sapagkat ipinahahayag lamang sa atin ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak na sila ay walang tigil at walang patid sa pakikipamayam sa atin upang iparamdam ang kanilang presensya. At dahil nga dito sa tagpong ito, mga kapatid, naging mitsa ito. Naging mitsa sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Nais na siyang batuhin. Subalit, ang pagtatago niya hindi dahil sa kanyang takot. Ang kanyang pagtatago sa madla upang makalabas sa templo ay nangangahulugan, hindi pa niya oras. Hindi pa dumating ang oras ng kanyang dakilang pagbibigay ng kanyang sariling buhay. Kaya anong sinasabi sa atin? Mga kapatid, darating ang araw, no? Magkakaroon din at mabubunyag din ang katotoo tungkol kay Kristo. At katulad ng nangyari sa ating ebanghelyo, umpisa pa lang ito ng kanyang pagpapahayag. Umpisa pa lang ito ng kanyang pagtatapat. Umpisa pa lang ito ng pagpapatutuo niya tungkol sa pangunahing dahilan ng kanyang pagparito, na siya ay galing sa Ama. At ang kanyang salitang binibitawan, pinapahayag, sinasambit, winiwika, ay hindi ganang sa kanya, kundi ganang sa Panginoon. O, di ba? Meron tayong kasabihan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pero dito sa ating ebanghelyo, parang kumabig muna yung emosyon, yung dibdib ng mga tao, na napamayanihan sila ng puot at galit, at marahil inggit, no? Napamayanihan sila ng puot, no? Dahil marahil yung contempt, no? Yung feeling of contempt against Christ, na hinusgahan na nila siya. Sino ka ba? Wala ka pang 50 anyos, nakita mo na si Abraham? Kapatid, hindi naman nakita ni Abraham si Jesus. Nakinig siya sa berbo ng Ama. Nakinig si Abraham. At ang pinakinggan niya, si Jesus na nagkatawan tao. Ang anak ng Diyos, ang berbong nagkatawan tao. Napakinggan na niya sa wika ng Diyos na nagparamdam sa kanya, na nag-utos sa kanya. Kaya naman mga kapatid, marahil marami pa tayong dapat matutunan sa ating Panginoon Jesucristo. Marahil yan din ang tema ng ating ebanghelyo kung bakit nagawa niyang magtago, magawa niyang umiwas mula sa nakaambang kamatayan niya sa pamamagitan ng pagbabato. Hindi pa oras dahil marami pa dapat nating malaman tungkol sa Kanya at tungkol sa kanila ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Sa bawat pagdalangin at kahilingan, ang ating po itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan. Di masukat ang galak ko, pagkat Papuri-puri ka Diyos, lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandaang loob narito ang aming may aalay mula sa karasang ubos at buwan namin paggawa. Balak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Handog ang tinapay at alak na ito. Humihingi ng patawad mo. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito, upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap na iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mapagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pagdalangin natin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo. Amin.
Kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters and my dear brothers. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw ko, mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga kapanalig, ang Radyo Veritas ay muling nagsasagawa ngayon ng Lent. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal at dumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang
ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at mapagkalingan Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang pagmamahal ni Kristo, humayo na po tayong lahat, tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayan, tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan. At ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin na makapangyariang Ama na nagsugol sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cervi et antiquum documentum novocedat ritui restet fides supplementum sensu defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtuscoque sit et benedictio procedenti amor troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo persististi eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum, et nobis vegeter sentiamus, cui vives et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.